nanginginig na umuwi si Nene sa bahay ng kanyang tita Mirna. Ante, nanginginig ka. Ano nangyari sa'yo? Bandang alas 9 po, nakauwi na si Nene sa bahay. Kasama po yung kaibigan niya. Sabi nga po nung kaibigan niya, "Tita, may napansin ako dito kay Nene." Dito, ipinaalam ni Mirna kay Nene na hinahanap siya ng kanyang galit na amain. Nagpunta rito ang amain mo, hinahanap ka. Saan ka raw matulog kagabi? Hindi ka raw umuwi. Saan ka ba natulog? Nag-isip po ako na bakit ganun po ang pinapakitang ugali ng amain niya. Tinanong ko na rin po itong si Nene. Ano ba nangyayari sa'yo? Nanginginig ka. Sa kabila ng takot, inamin ni Nene sa kanyang tiyahin ang tungkol sa bangungot na sinapit. Ano? Kasi po matagal na po akong ginagalaw, auntie. Ano? Nagsasabi po akong totoo. Alam ba to ng nanay mo? Tara, punta tayo kung sito. Damo natin yung hype na yun. Ilang sandali pa, biglang hinimatay ang dalagita. Dinala po namin at nangingitim po doon. Chinik up po sa center. Tapos po nung nahimasmasa na siya, ayun po, tinignan. Nang ipatingin sa health center, nakita ng doktor ang mga pasa sa tiyan ni Nene. Sige, ipa-CBC kita at urinalysis. Baka may anemia ka. Buntis ka ba? Sige, ipapiti na rin kita kung talagang buntis ka. Hindi. Buntis ka? Sinong ama niya? Sorry, auntie. Isa po talaga to sa gusto kong sabihin sa inyo eh. Bakit? Nene! Anak ko! Anong nangyari? Dumating na rin sa health center ang nanay ni Nene na si Gina. Hindi rin niya tunay na pangalan. Laking gulat ni Gina nang malamang 3 buwan na palang buntis ang kanyang anak. Buntis ang anak mo, ate. Ha? Walang iya ka? Kay bata-bata mo pa? Sinong nakabuntis sa'yo? Sinong ama ng dinadala mo? Sino? At ang kanyang pagdadalang tao, bunga pala ng isang krimen. Sino ang lalaking nananamantala sa minor de edad?